Samantala, nababahala po ang ilang mambabata sa ginagawa umanong red tagging ni Joint Task Force to End Local Communist Armed Conflict spokesman Lieutenant General Antonio Parlade sa ilang personalidad. Balitang hatid ni Chino Gaston. Proteksyon sa sarili at pamilya laban sa umano'y paninikdik ng militar ang dahilan para humingi ng tulong si Bayan Muna Representative Nery Colmenares sa Commission on Human Rights. Tinukoy kasi siya ni AFP Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parlade bilang isa sa mga mambabatas na under surveillance dahil sa umano'y pakikipagsabuatan sa New People's Army o NPA. Dati na itong itinanggi ni Colmenares. Bukod kay Colmenares, kasama din umano sa mga under surveillance ang ilang mambabatas na kabilang sa Makabayan Block. Sumulat ako sa CHR kasi sa karanasan namin, kunyari magre-raid sila, tapos biglang may nakikitang baril, may nakikitang mga illegal na mga material. So, nasumulat ako sa CHR at ang sabi ko, you can inspect our house anytime and as frequent as you like. Ibig sabihin, pwedeng linggo-linggo gawin ng CHR ito para ipakita na wala kaming tinatago. Si Parlade ang tagapagsalita ng Joint Task Force to End Local Communist Armed Conflict o LCAC. Noong nakaraang linggo, pinatawag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana si Parlade at ibang miyembro ng LCAC. Dahil yan sa pahayag ni Parlade tungkol sa ilang kilalang celebrity na inuugnay niya sa mga militanteng grupo na umano'y front daw ng New People's Army. Kung minsan hindi mo naman pwedeng lahat na, yung shotgun ka o gano'n na everybody. So be selective. And dapat may ebidensya tayo. Bago ko masabihin na lip test yan o NPA yan, dapat may ebidensya tayo. Wala kung ano yun. Otherwise, just keep quiet. Sa isang pahayag, sinabi ng author ng Anti-Terrorism Act na si Senador Panfilo Lacson, naniniwala na tapat sa tungkulin si Parlade. Pero tila masyado raw madaldal at sobrang mag-isip si Parlade. Si House Speaker Lord Alan Velasco nababahala raw sa patuloy na pag-red tag ni Parlade sa mga miyembro ng Kamara. Anya, maaari raw mailagay ang mga buhay ng mga representante sa panganib. Pinuna rin ni Velasco ang pag-target umano ni Parlade sa mga artista na nagsusulong ng kanilang advokasya. Ang grupong Amnesty International Philippines nababahala rin daw sa mga hakbang na ito laban sa mga kritiko ng pamahalaan. Mawawala yung essence sana nung free flowing na pagsasabi sa ating gobyerno kung anong problema natin sa ground. Hindi pwedeng hindi tayo magko-complain. Sa isang text message, sinabi ni Parlade na katungkulan ng militar na tiktikan ang lahat ng mga tao at organisasyon na posibleng banta sa national security. Hindi lang daw si Colmenares ang under surveillance, kundi iba pang taong tumutulong sa mga itinuturing na terrorist organization sa ilalim ng anti-terror law. Bagamat itinanggi ni Parlade na may iniugnay siyang Makabayan Block party list sa mga NPA, sinabi niyang kung ang mga nominees daw nito ay miyembro ng Communist Party of the Philippines, dapat lang silang tiktikan. Pinag-iisipan na raw ng mga party list group na maghain ng reklamo laban kay Parlade. Chino Gaston, GMA News.